Good day everyone who's watching this video. So today, bibigyan ko lang kayo ng idea and I just wanted to share kung paano namin pinaplano yung trip namin pamilya. Hindi kami umaalis masyado ng Friday night, Saturday, but instead, if we wanted to reconnect with nature and do a quick getaway, ginagawa namin siya Sunday morning. So day tour lang kami, we're going to Dilitiwan. Inusap ko yung van ng ate ko. Kasi spacious siya, medyo nag-aya kami ng kapatid ko, asawa niya, and pinsan ko. So ayan, nagpe-prepare na kami. So this is June 28, Sunday morning, ayan na. So as in biglaan lang 'to, wala kaming masyadong dala. Along the way dun na kami namalengke ng aming mga iluluto. Meron lang kaming super kalan, dun na kami magluluto ng pagkain namin. So my pickup will be left behind kasi yun nga, van ang gagamitin namin. So let's go! Ayan, bumiyahe na kami, nakaalis kami mga 6:30. We departed from San Pedro, Laguna. Okay, exit kami southbound going to Calamba. Okay, so yan, quick shot lang sa SLEX. Going to Calamba. Ito na, mag-exit na kami sa Calamba at nakita na namin ang pinakamagandang munisipyo na nakita ko, no? Yung Calamba. So, sa Calamba, Laguna, sobrang ganda niyan. So, quick drive-thru lang, medyo nagutom, and tuloy na ulit ang biyahe namin. Yan. I think nandito na kami sa bandang Los Baños. Nakalagpas na kami ng Los Baños. So, madadaanan nyo ng Los Baños. Okay, yan. Nandito na kami agad sa Victoria. Yan yung mga landmark na natataanan namin. Ayan. So, medyo mahaba rin yung biyahe kasi bayan-bayan na. Ayan, may barangay Pagsanhan. Lumiko na kami sa Jollibee, sabang na kami, and malapit na kami sa Mahayhay. So, madali na lang naman ngayon pumunta sa isang lugar kasi meron na tayong, Mahayhay na kami. Meron na tayong Waze, Google Maps, and everything else. So, ayun, konting kwentuhan, tawanan within our trip. Medyo inaiiksi ko lang yung video kasi para hindi rin kayo mainip sa panonood. Ayan, so, we're in Mahayhay na by this time and malapit na kami. Ito, Barangay Pangil na, and pag nakababa ka na dito, malapit na lang yung Dilitiwan. Medyo ingat lang tayo pagka papasok na tayo sa entrance ng Dilitiwan. Medyo sikuhan kasi siya, no? Delikado, so bubusina ka. That's what I recommend. Yan, mararating na namin yung I Love Mahayhay. Yan, tsaka yung grotto. May grotto dyan. Ayan. So, kung ba't kinataka, medyo alam ko yung Mahayhay kasi taga dito yung misis ko. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Medyo taan-dahan na lang kayo. Kung manual kayo, primera lang. Kung mati kayo, mag-manual mode kayo. Low gear lang tayo kasi as in yung entrance ng Dilitiwan is curved siya. So, sikuhan talaga siya kung tawagin. Medyo tight left turn siya. Okay. Ayan, mapapansin nyo. Dito na yung entrance niyan. Ingat lang talaga kasi accident prone yung area. Malumot din yung kalsada kasi lagi siyang basa. Ayan, nakarating na kami sa Dilitiwan Resort. Okay, so kami kasi, ang style namin, itinatawag muna namin sa contact namin dito para less hassle. Pagdating doon, kung pwede, kasi first come, first serve naman talaga. Pero kung konti yung tao, if you wanted to ask for reservation, hindi ka makakapagpa-reserve dito ng like days before unless siya yung mag-check-in ka talaga. Pag cottage, syempre, pag malapit ka na, tsaka katatawag sa kanila, ate, baka meron kayong available para sa amin. Pero syempre, para hindi kayo mawalan ng pwesto, agahan niyo alis nyo. I think 5 a.m. will do. No, 5 a.m. dating kayo ng mga 6 or even earlier, you can do that. Depende sa area ninyo kung saan kayo manggagaling. So, yan. Ito na yung entrance. May guard. Dati dyan kasi nagko-collect, ngayon hindi na. Oo, doon na sa baba mismo yung collection ng entrance fee. Yan. Dahan-dahan lang ulit kasi laging knowing Mahayhay, lahat ng areas dito, resort,
madalas matatarik yung daan. Siyempre, we don't want you to, maaksidente sa kalsada. Kaya, konting ingat lang at para saan pat makakarating tayo sa pupuntahan natin. So, you can enjoy from the entrance itself, you can enjoy the nature. You will feel reconnected na sa nature, no? Sabi nga ni Pepe Herrera, we were designed hindi lang sa urban areas, but during weekdays or every once in a while, we have to reconnect sa nature because of our stress levels. Siyempre, just sa work, business, and other activities na ginagawa natin in relation sa work. Of course, kailangan natin magsipag, hindi tayo mayaman. Anyway, kahit nga mayaman di ba, masisipag sila. So anyway, the logic behind that is for the nature to absorb your negative energy and of course, yung stress levels mo. So ayan, nakarating na kami. It took us 1 hour and a half, pero marami kami stopover. Nakarating din kami. Ayan. Ito na kami. Daming tao ah. Bakit kakaunti na yan? Bandol Quezon. Bandol. Si Bandol Quezon. Si Quezon, nandyan? Ay, wala pa. So, guys, nataon pa nga na andito daw si Vandolph, anak ni Dolphy. Pero hindi na namin sila nakita because we are very busy rin sa mga kanya-kanya naming agenda today. So anyway, as you can see, Sunday morning, marami pa rin tao, but the good thing is yung iba, napapansin nyo, nag-uuwian na. So although marami pa rin tao right now, but after lunch, mag-uunti-unti na silang bumalik sa Manila or sa pinanggalingan din nila. So anyway, napansin niyo yung sa left side na building. Kaya nasabi ko hindi masyadong marami yung tao kasi puno rin yon, supposedly puno rin yon. So hanggat hindi nilalagyan ng tao yung building sa left side, dito sa video na to, ibig sabihin, hindi pa ganun karami yung tao. And also, what I really like in Dilitiwan is kahit jam-pack siya, mag-e-enjoy ka pa rin. Hindi kayo magsisiksikan sa pool area, dun sa river area, no? Ayun, hindi kayo crowded. Hindi mo mafe-feel na crowded kayo. Dito lang talaga yan sa entrance. So dito na nga, nakita na kami ni Ate Jenny. Ito yung contact namin. Ayan. So sa left side pala, pwede rin kayong bumili ng mga salbabida kung nakalimutan nyo. Alam ko naman, madalas yung mahiling mag-outing. Pero madalas nakakalimutan natin yung mga gamit natin. So, ayan, napapansin nyo, gaya na sabi ko kanina, yung iba, it's time to go home. But for us, the day is just about to start. Actually, napansin ko lang nabalitaan din kami na maraming ginawa dito. Especially yung may I love Dilitiwan na signage na. So, pakikita ko sa inyo mamaya. And also, dyan sa left side, no, nakita nyo nakapatas na yung mga bato. Parang Banawi Rice Terraces yung approach. Mapapansin nyo yun. Hindi na siya yung basta yung gulo-gulo yung bato. But the sad thing is magtatag-ulan na yung mga inaayos nilang bato dito they organize it para hindi safe din para sa inyo at ma-enjoy nyo na malalim yung mangyayari sa riverside. Nagugulo siya pag bumabagyo. Siyempre malakas yung ragasan ng tubig. But anyway, ayan, medyo may mga dumadating din. And ayun, sa dulo, ayun yung I Love Dilitiwan. Bago lang yan. Itong pool area na to, bato lang yan. As in, lahat denials nila. Also, quick trivia lang para sa inyo is itong area na to, maybe some of you alam nyo na, batuhan yan, hindi yan talaga mukhang swimming pool. And kung mapapansin nyo, malinis yung area niya. Okay? Every Monday kasi, binabrush nila yan hanggang dun sa dulo. No? Kaya, well taken care of yung lugar para ma-enjoy din yung guest. Yan, dito naman, dyan bumabagsak yung tubig ng pool. So, dive na kami agad sa tubig dito sa riverside. Kasi, para ma-enjoy namin kasi magluluto na mamaya and prepare for lunch.
kung nakikita niyo naman ano, napakaganda ng tubig, malinaw na malinaw 'yan. Medyo greenish lang siya kasi malumot yung ilalim niya. Kasi siyempre 'di ba, nag-summer, sobrang init, tapos biglang lamig. So, expected na yung lumot, nagbi-build up na siya. So, ayan yung man-made falls nila coming from the poolside or pool area going down dito sa riverside. Ayan, ingat lang, talagang sobrang ingat lang na kasi madulas talaga siya. Actually, while taking this video, nadulas ako. Di ko na nga lang pinansin yung mga nakakita. Inisip ko na lang wala nakakita. But anyways, ayan, one thing to note lang, bawal po sa riverside, either sa pool area, yung mga bote kung magdadala kayo ng inumin. You have to transfer it to a 1.5 na mga soft drinks or any plastic. Bawal po yung may bubog or nababasag. Siyempre, the reason behind that is iniiwasan natin mabasag sa riverside, magkaroon ng bubog yung riverside kasi nililinis po yan. Okay? So, konsiderasyon na lang sa mga maliligo at sa safety ng lahat. Ayan, enjoy na enjoy sila. May mga slow-mo shot pa. Ako kasi ang videographer ng araw na to, kaya wala ko masyadong shot. So, ayan, ito yung pool area. Okay? So, napakalamig ng tubig. Pero, hindi siya kasi lamig ng tubig sa Taytay Falls. But malamig pa rin, as in, sobrang lamig niya. If I will explain the temperature of the water, I think it's really weird eh. Sobrang lamig niya. Maybe nag-acclimate yung katawan mo. Then pag umahon ka, hindi ka manginginig, mainit yung pakiramdam mo. Ayun na nga, tumalo na yung anak ko sa pool. So, this is kids friendly. May kids area doon. Dyan sa tulay dyan, sa right side. Sa artificial na tulay. Yan, nandun yung mga kids. But if you will bringing your kids here, may enjoy din nila yung pool area. But make sure na meron kayong floaters. Okay? Or life vest. So, ayan, it's time to cook. Dito na kami nag-design magluto at magsaing, and meron din namang outlet, but I chose to bring my power station para dun sa pagsasaing. So, ayan, basic lang. Nag-ihaw lang kami ng liempo. Nagsigang lang din kami ng liempo. Siyempre, madadaling lutuin lang, and siyempre, kanin. Konting drinks, and konting tubig, yung mga disposable. Yan, mga disposable. Yan, simple lang yung pagkain kasi hindi naman namin kailangan mag-arbo. Gusto namin yung minimalist lang na dala. Ayaw namin na masyadong maraming dala. Mas nakakapagod. We rather exert our energy dito sa riverside o sa river mismo. So ito yung sa likod na area. Actually, first time ko siyang napuntahan. Napakaganda pala yung sa I Love Dilitiwan. Sa pinakalikod siya. Mas maganda dito yung yung river, mas malalim. Nakita nyo yun, merong mga simento na parang harang siya. Bago lang yon actually. Inorganize talaga nila. Pero expect nyo na masisira yan after ng bagyuhan. So, dito sa taas, bandang itaas na area, may mga falls doon sa dulo, pero hindi namin sila pinuntahan. Kasi medyo hindi kids-friendly na yung area na yan. So ito, I did let my kid experience yung medyo obstacle na parang hiking or mountain climbing sort of. Para syempre, 'di ba, ma-expose din sila sa activity na konting challenges, hindi lang puro sa comfort zone nila. So ayan, ito yung sinasabi kong artificial na falls sa baba. I'm not really sure kung nandyan na siya 2 years ago or a year ago kasi lagi kami nandito. But they did a pretty great job on organizing all of the rocks. So, di ko ma-imagine kung paano nila inayos yan. So, pwede kayong pumunta dito sa area na to. Pero, be careful lang kasi banda dun sa dulo, may mga nakalawit na bakal. No? Na steel rod. So, dito lang sa Bukana, I would say, dito lang safe sa side na to. Yan. So, as you can see, napakaganda pa rin talaga ng Dilitiwan. And this is what I can recommend if you wanted to have a quick getaway with your family. So yan, nakaligo na kami. Simple lang. I think we prefer Sunday more than other days.
compared sa Saturday kasi pagka lunchtime dito, uwian na ng mga tao. So, mas na-enjoy namin yung less population when it comes to this Dilitiwan Resort. Yan. So, kung gusto nyo mag-outing with family, I think Sunday suits best para mas onti yung tao, para din makapag-enjoy yung mga kids. Yan. So, yeah, kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, share, and comment, and also subscribe. Pagod ka, be? Ha? Mainit? Bubuksan na natin yung fan. Uwi na kami. Tapos ng maliligayang araw, back to work na.